Amen. Praise the Lord. Glory to God. Pwede bang tumayo tayong lahat at salubungin natin ng papuri sa pamamagitan ng palakpak ang ating Panginoon. Come on. Praise God. Everybody say a word of thanksgiving to the Lord. Come on, habang pumapalakpak po tayo. Glory to God. Lord, thank you. Hallelujah to your name, Lord. We praise your name, Lord. Come on. Wag po kayong tumigil. Dahil hindi tumitigil ang biyaya ng Diyos na bumubuhos sa ating buhay. 2026 is our year of ever-increasing manifestation of grace and favor in our lives. Glory to God. Hallelujah. Woo. Glory to the name of the Lord. Father, we thank you so much, O God, that we are all healthy, strong, and so much blessed, Lord, na nakarating po, Panginoon, sa bagong taon ng 2026. Maraming salamat sa napakarami pong mga biyaya at pagpapala, O Diyos, sa mga nakaraang taon, even for the year 2025. Merong kaming mga pinagdaanan na mga rough roads ng aming buhay, mga difficulties, Lord God, the challenges of life. Pero salamat po sapagkat lahat ng yan, Panginoon, ay lumipas na sa buhay po namin. At kung bakit kami naging matagumpay, hindi dahil sa kami malakas sa aming sarili, kundi ikaw ay kasama namin. Ang pagsama mo sa amin, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng katiyakan ng tagumpay. At kailanman, Panginoon, hindi kami magiging defeated sa buhay po namin because you destined us to reign in life. Ibinigay mo sa amin, Panginoon, ang tagumpay sapagkat ang tagumpay ng Panginoong Hesus dun sa cross ay tagumpay po namin. At ngayon, O Diyos, sa taong ito, higit po naming ipinagpapasalamat ang napakaraming bagay na itinakda mo na tagumpay, biyaya, pagpapala, maging Panginoong Diyos ang pagsama ng Banal na Espiritu upang patunayan at patotohanan ang iyong salita na aming pong ipinapahayag. Mangyarit maganap sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga negosyo, sa aming mga trabaho. Panginoon, ang itinakda mong biyaya sa buhay namin. At habang ginagawa po namin ito, O Diyos, ang aming pong puso ay patuloy na magpapahayag ng iyong dakilang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, na siyang kailangan, Panginoon, ng bawat tao, mayaman, mahirap, nakapag-aral o hindi, anuman ang kanyang sitwasyon sa mundong ito, siya man ay politiko, leader, sa ibang bansa, Panginoon, what they need, what they really need in life, Lord, is you, the source of life. And thank you that for today, Father, you're going to talk to us, Lord. You're going to speak to us, Father God, through the message being delivered today, that we have to prioritize the priority of life. And as you have said in your word and you promise in your word, O God, that all the things that we need in this life, ang mga pinagkakagulumihanan, ang mga pinagkakaabalahan ng mga tao sa mundo, ay pawang idaragdag mo sa amin. It shall be added unto us, O God. Thank you, Lord. At ngayon pa lamang, Panginoon, aming pong ipinagpapasalamat at ipinagbubunyi ang tagumpay na ay iyo pong itinakda para sa amin. We give you praise, we give you glory and honor and thanksgiving forever and ever as long as we have life. In Jesus' name, amen. Come on, hallelujah, glory to God. A shout of victory, a clap of victory. Heavens comes down into this place. The people, the victorious people of God will worship and praise the King of Kings and the Lord of Lords. Glory to God. Amen. And everybody say, shout out, amen. Glory to God. Okay, we can now all be seated. At sabihin mo muna sa katabi mo, I am victorious. Forever victorious. Amen. Glory to God. Alam niyo kung bakit po tayo victorious? Sabagat narating mo na naman ang bagong taon. At ang bagong taon po ay kung bakit po yung mga tao, halos lahat ay gising sa hihiwalay ng luma at bagong taon. Hindi ko alam kung meron tulog, no? Lahat yata gumigising. Para sa lubungin ng bagong taon. Ito pinagpapakita mo ng excitement that the Lord will gonna do something good, something great. Because in every new, we are all excited. Diba? Maski nga sa loob ng kwarto ninyo, kapag inilipat mo lamang yung higaan,
Dati nakaharap sa ganito, ginanon mo lang, tapos pinalitan mo kortina, wow! Bago, parang excited kang matulog. Ano? Pag meron kang bagong damit, kahit na yan ang binili mo sa ukay-ukay, excited ka na isuot. Tama? You feel so excited. You feel anew. At yan po ang napagandang naibibigay ng isang bago. In every new thing coming into our lives, we are expecting something good, something great, something miraculous to take place. At ang bagong taon na ito, bagamat ang Diyos po ay hindi nagbabago, He is the same yesterday, today, and forever. Pero ito po ang dapat po ninyong tandaan. Ang Diyos po ay hindi po Diyos lamang nung nakaraan, na para bang siya po'y gumagawa ng himala noon, excited nung nakaraan, pero sa ngayon hindi na po excited now. The Lord is doing something new every day that you never yet experienced before. Diba? Kaya kung paano po kayo nag-aasam na mga bagay na bago sa inyong pong buhay, higit po nating asamin o naisin at mithiin ang mga bagong bagay na gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Are you expecting something good and something great, something new today? For this year? Oh, glory to God. If you're expecting it, glory to God. Ngayon pa lang, pasalamatan na natin ng Diyos. Pwede bang palakpakan natin siya? Again, thank you, Lord, for the new things, for the great things that you're going to do in my life. Amen and amen. Glory to God. So sa pagsisimula po natin ng bagong buhay natin for this year 2026, you have to begin your priority right. Kung hindi po natin sisimulan ng tama ang buhay po natin, we're not expecting a good result. Sa lahat ng ating lahat ng bagay na gagawin natin, kailangan nating simulan ng tama. Like for example, sa mga kabataan, sa inyo pong pag-aasawa, simulan nyo po ng tama. Sa inyo pong relasyon, simulan nyo po siya ng tama. Dahil kapag hindi mo sinimulan ng tama, you have to expect the consequences. You have to expect those things na hindi magandang ibubunga. Kaya kahit gaano tayo kasipag sa mundong ito, kung yung pagsisimula natin ay hindi tama, pwedeng nakikita natin na para bang tayo po ay umaasenso, umuunlad sa mga bagay sa mundo. But if we don't start our life with the right way and in God's way, then it will end up a ruined life. No? So, ano ba ang priority natin? Sa taong ito, ano po ang inyong nakalista na prioridad sa buhay? What are those things that you want to take place in your life? No? So, what is the priority of your life? So, what is priority? In our slide, what is priority? So, priority is doing the right thing and the right time and the right way. Sabihin nga natin, right thing, right time, right way. So priority enables us to spend our days putting first things first. Nakikita po yung prioridad natin sa buhay sa kung ano po yung ating pong ginagawa sa araw-araw na dumarating sa buhay po natin, sa araw-araw na regalo ng Diyos sa atin. Ano ang daily routine mo? Ano ang prioridad mo na ginagawa every time you wake up in the morning? And when you end your day, every evening, when you lay your head to rest? Pagtitingnan mo, if you're gonna evaluate what you're doing, no? Makikita mo dyan kung anong prioridad mo. And if you want success in life, if you want promotion in life, no? You need to do something new according to your priority and most of all, according to biblical priority. Lalong-lalo tayong mga Kristiyano. Kasi kung ang gagawin po natin ay yung katulad ng ginawa natin nung mga nakaraan na nakita natin walang magandang resulta, and yet, we're doing the same today and expecting different result, yan po ay kamangmangan. Sapagat kung ano po yung lagi mong ginagawa, and yet
for a long, long time. For a long, long years. No? Wala kang nakitang resulta. Wala kang nakitang pagbabago. And yet, you're doing the same again and again, and you are expecting it. Another and different result, that is deception. Kapatid, kung anong lagi mong ginagawa at nakita mong walang bunga, you have to review your priority and the daily routine of your life. Sino dito ang gusto pong magkaroon po ng pagbabago sa kanyang buhay? Sa kanya pong magiging Kristiyano, lalo na. Well, we need to understand that we as Christians, in the Spirit, sabihin nga natin, in the Spirit. Pag sinabing in the spiritual world, in the spiritual realm, and in the Spirit, that is who you are. That is your real you in the Spirit. At makikita mo po yung real you in the Spirit when you're gonna look at yourselves on what the Bible says about you bilang isang nakipag-isa kay Kristo. You are not identified by your character or by your educational attainment or by what property or how much property you have in life. Hindi po yan ang identification mo sa Diyos. Ang identification mo sa Diyos ay kung sino ka bilang nakipag-isa kay Kristo. And God looks at you upright, righteous, forgiven, accepted, beloved, royal, no? That's who you are in the Spirit. At kinakailangan makita muna natin yung sarili natin na bilang isa kay Kristo, tayo po ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos. And most of all, when it comes to blessing, the Bible says in Ephesians chapter 1 verse 3, you are supernaturally blessed. Yung word po doon na blessed is not to be blessed, but blessed. Ibig sabihin, nangyari na, naganap na, pinagpala ka na ng Diyos in the Spirit. Now, bakit hindi ko nakikita ang mga bagay na ito in the physical? Bakit hindi ko nakikita yung manifestation? Bakit hindi ko nakikita sa bulsa ko? Bakit hindi ko nakikita sa mukha ko? Parang ang mukha ko pa rin mukhang Biyernes Santo. Napakalungkot. Well, maybe you are not focusing on who you are. Pero tayo po ay bilang mga nasa biyaya ng Panginoon, ay lagi po tayong nakatingin doon po sa kung sino tayo in the Spirit. And I want you to know and understand that yung pong kalagayan nating sa Espiritu, ikaw ay pinagpala na, matuwid na, banal, katanggap-tanggap, pinakamamahal ng Diyos, na yan po ang dapat na mai-focus sa ating isipan. Ang ating pong gagawin ngayon is, we have to learn to manifest this blessing and this kind of life that we have in the Spirit. Bilang born in the Spirit. Bilang born of God. Bilang mga anak ng Diyos. Tayo po'y nandito po sa lupa na yung pong ating kaisipan ay nasanay na tumingin sa mga bagay na panlupa. Nasanay na paniwalaan yung mga bagay na panlupa. Nasanay na paniwalaan kung ano yung pakiramdam. And many of the Christians all over the world are moved and driven by their emotion. Kung anong nararamdaman ko, yun ang gagawin ko. Kung anong gusto ng laman ko, yun ang gagawin ko. Kung ano nakikita ko sa kapwa ko, gusto ko rin magkaroon ako ng ganon. Kung ano yung nakikita ko ng mga bagay na ginagawa ng karamihan, the majority, gusto ko, yun din ang gagawin ko. Yan po ang tao sa mundo. But we people of God are different. Sabi nga natin, different. I am different. Bakit po tayo different? Tayo po ay hindi taga-mundo. We are in this world, but we are not of this world. Ang focus ng isipan nating mga Kristiyano is in the Spirit. I am a child of God. I am born of God. I am loved by my Father. I am blessed. I am righteous. I am holy. I am accepted. I am royal.
Pag sinabi pong royal, you are not an ordinary person. You are living in prosperity. You are living in a royal blood. No? That's who you are. So, kung lahat po ng mga bagay na ito ay ating pong nai-sink in sa isipan natin, and we are to reminded every day of that situation natin in the inside, then learn to live it out. Learn to walk according to who you are in the Spirit. We're not trying to please God. We are already pleased by the Lord. Hindi tayo trying hard na bigyan ng kaluguran ng Diyos. Nalulugod na ang Diyos sa iyo dahil ikaw ay na kay Kristo. So, ang kailangan na lang natin ngayon is learn to walk according to who you are. At yan po ang dapat na prioridad natin sa ating buhay. Right thing, right time, right way. Your priority. So your priority in life must be God. Okay. Now, ano naman po yung life? What is life? Life is time. Doon po sa discipleship kahapon, and if life is time, and time is gold. Sabihin nga natin, time is gold. So kung mas marami kang time, mas marami kang gold. Kung maiksi ng time mo, konti na lang ang gold mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, marami ka pa bang gold? So, depende yan sa buhay mo, kung gaano pa kahaba. Naturalmente, ang mga kabataan at mga bata, biologically speaking, mas mahaba ang kanilang time kaysa yung mga matatanda na maiksi na lang. So kung mas mahaba ang time, mas marami pa silang gold. Yun naman mga maiksi na lang ang time, konti na lang ang gold. Ngayon, ang tanong, how would you spend your gold? Sa bawat oras na ating pong inaaksaya sa bawat araw, we are spending our gold. Kung inuubos mo yung oras mo sa pagkikipagkwentuhan, pakikipagmaritesan, nagbabayad ka ng gold doon sa pakikipagmaritesan mo. Nagbabayad ka ng gold sa iyo pong oras ng paglalaro ng walang kabuluhan. Everything that you're doing that is not beneficial for your growth and is not beneficial for your life, you are wasting your gold. At alam niyo ba na bawat oras natin na ating pong ginugugol is either we are wasting our time and gold, or we are using our gold and our time to give value to ourselves. Kasi, nagiging valuable ang isang tao kapag siya ay natututo sa mga bagay-bagay na kapakipakinabang. Kung ikaw ay natututo sa mga bagay na kapakipakinabang at kailangan ka sa isang bagay, naging valuable ka. So, the question is this: are you using your gold, spending your gold in life to be a valuable person? Lalo sa mundong ito. Although, in the sight of God, again, your value and your worth is not based on your talents. It's not based on your educational attainment. It's not based on your ability. Hindi po yan ang value mo sa harapan ng Diyos. We are all the same and have the same value in the sight of God. Iisa po ang pinangbayad sa atin ng Diyos nung tayo po'y tinubos mula po sa kadiliman at sa kasalanan. Hindi po mas mahal ang pagkabili niya doon sa taong mas mataas ang pinag-aralan, o yung taong mas mataba dahil mas mabigat siya, mas mahal ang bayad sa kanya. So ang pagbabayad po sa atin ng Panginoon ay hindi po per kilo. So we have all the same value in the sight of God. Pero dito po sa mundong ito na ating kinalalagyan,
ay tinitingnan ka ng tao ang value mo according to what is the benefits na mapapakinabangan nila sa iyo. Kaya makita nyo yung mga nag-aaral, kung mas mataas ang pinag-aralan, may value. At binabayaran yung tao according to their value. Kung ang value mo ay mas mababa, then mas mababa po ang bayad mo. Yan po ang mundo. Kaya mga kapatid, lalo sa mga kabataan na nakikinig po sa atin ngayon, at meron pa pong time just to improve yourself and just to improve your value, then use your time to have value in this life and know your priority in life. Alamin mo kung ano yung prioridad mo sa buhay. So this is life. The key to success is the effective use of time. And the key to effective use of time is correct priorities. Ano ang prioridad mo sa buhay? Again and again, if we are not in a correct and right priorities, friend, we are wasting our time. Hindi natin namamalayan, ang layo na pala natin, ang dami na pala nating mga nagugol na mga oras, yung iba buwan na, yung iba taon na ang lumipas, and yet wala pa rin nangyari, wasted gold in our life. Kaya po sa mundo, ginagawa nila, lagi nilang binabago at nagkakaroon ng determinasyon. Bagong taon ay magbagong buhay. Diba? Kaya lang, ilang taon na lumipas, wala pa rin nangyayari. Bakit? They don't know their priority. Anong prioridad mo sa buhay? Yung pa rin. Same life. Sabi nga namin sa Ilocano, syomelesyo. Ibig sabihin po yun, iso lang ang iso. Or, same thing as before. Kasi nga po, naging paulit-ulit lang. Mga kapatid, we have to do something. Now, if we fail to put first things first, even though we succeed in gaining this world, we are a failure. Ano ba yung priority mo? Ano ba yung first things first sa buhay po natin? Again, nagkamal ka man ng maraming salapi, naging matagumpay ka man, naging matagumpay na abogado, inhinyero, negosyante sa buhay na ito. That is not the basis of success in life. There must be knowing, or you should know, your priority in life. Ano ba talagang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao? Ang sabi nga po ng Mark 8:36 and 37, what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Naging prioridad mo nga yung isang bagay. Oo, nakilala ka, naging matagumpay ka, nagkamal ka ng maraming salapi, nagkaroon ka ng authority dito sa mundong ito. But you fail to know the purpose of your life and to know the priority in your life, then you are a failure. Kaya, mga kapatid, huwag po tayong mainggit sa mga bagay na nakikita natin sa mundo, sa kapitbahay mo o sa sino mang nakikilala po ninyo, sa mga naging kaklase ninyo, nakikita nyo sa Facebook na nagpo-post ng kanila pong mga so-called tagumpay sa buhay. Ang tunay na tagumpay, una sa lahat, is knowing your priority in life. So the problem of men for success was the curse. Yan po ang problema natin. Yan ang problema ng mundong ito. Kaya kahit po ang tao po'y nagkaroon na ng napakaraming ari-arian, napakaraming pong mga bagay-bagay dito sa mundong ito, that's not the basis of success. Tingnan niyo po yung sumpa sa tao. In Genesis chapter 3 verse 17, nung nagkasala po sina Eva at Adan. And he said to them, you listen to your wife, ay to the men. God said to the men, sa tao po, lalaki na nagkasala. Kaya nga po, again, mga kapatid, lalong-lalo na kayong mga asawang babae, you should never ever speak a word of curse to your man, to your husband, to the provider
of your family. Anong klaseng pag-iisip na yung nagpo-provide sa inyo, you are cursing it. If you're cursing that man, your husband, kahit na nakita natin na mayroong pagkukulang pagkakamali, it will affect you. Ano man po yung kanilang pagkukulang pagkakamali, just speak a blessing to them. Because whatever blessing comes to a man, to the head of the family, to your husband, it will goes down to you. Alam niyo ba nung sinumpa po ang babae, nung nagkasala, it doesn't affect the man. Pero nung ang lalaki po ang naisumpa, it affects everything. Tingnan niyo, pati lupa, according to this verse. Because you listened to your wife and ate the fruit which I told you not to eat, because of what you've done, the ground will be under a curse. Ano po ibig sabihin na the ground under a curse? Ibig sabihin, yun pong pinagmumulan ng provision na ipapakain ng lalaki sa kanyang pamilya, it was cursed. Ang kanyang trabaho, ang kanyang negosyo. Kaya minsan ang lalaki, hirap na hirap kumita. Pagod na pagod kumita. Pagod na sinusumpa pa ng kanyang asawa. Sinusumpa pa ng mga anak. That is the life of the world. Pero we are different from them. We are not like them. Because of what you've done, the ground will be under a curse. You will have, ano sabi? You will have to work hard. See? Work hard all your life to make it produce enough food for you. In verse 18, it will produce weeds and thorns, and you will have to eat wild plants. You will have to work hard and sweat to make the soil produce anything until you go back to the soil from which you were formed. You were made from soil, and you will become soil again. Galing ka sa lupa, babalik ka sa lupa. At ang tindi po yung sumpa rito, ha? All your life, paghihirapan mo, yung ipapakain mo sa iyong mga pamilya. That is the curse to a man. Kaya minsan, yung lalaki gumagawa ng paraan para maging successful at may pakain at sa kanyang pamilya. At minsan kahit ano na lang ang papasukin, kahit ano na lang na kalokohan. Kahit illegal na yan, meron lang maipakain. Yan po ang sumpa. Kaya nga po, dahil po sa hirap, kahit offer na ng demonyo yan, ginagrab ng mga kalalakihan. Kahit anong makademonyo na yan, kahit anong illegalities na yan, basta magkaroon siya, at merong may pakain sa pamilya, ginagrab nila. So that's the problem. Kaya akala nila naman ngayon, sila'y nakaalpas doon sa sumpa, kapag sila po'y nagkakaroon na ng maraming mga bagay. Kahit na illegal na, kahit sila po'y lumayo na sa Diyos. Basta't meron silang may pakain. Huhumig, kumakawala sila doon sa sumpa. Pero hindi po yan ang nangyari sa atin, mga kapatid. No? The good news is this. Galatians chapter 3 verse 13 says, Christ redeemed us from the curse. Oh, glory, hallelujah. Shall we give God a hand of praise? Christ redeemed us from the curse. You are redeemed from the curse. Ang asawa mo ay na-redeem na sa sumpa. Ngayon, kung wala pa siya kay Kristo, hindi pa siya nare-redeem. Ang na-redeem ay yung pong mga nakay Kristo na. Kaya mga kapatid, ang tanging paraan, kung hirap na kayo sa inyong pamilya, sa inyong mga asawa, hirap na kayo, don't say bad things to them. Just pray for them na sila po ay mailapit kay Kristo at magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. And that's the way for them to be set free from any curse. Yung pong nandun po sa Genesis chapter 3. That is the only way. Hindi yung hirap na siya sa buhay. Alam niyo ba kung bakit sila po ay bilang lalaki na dapat provider? Alam niyo kung bakit
marami pong mga lalaki ay irresponsible. They're not providing for the needs of their family. Hindi na nga nang puprovide, lasinggero pa, irresponsible pa, tapos yung iba nananakit pa sa kanya pong mga asawa, wala na nga pinuprovide. Alam niyo kung bakit? That is the part of the curse. At ang pinakamatindi pang sumpa sa kanila, ganun na nga ang nangyayari, dahil biktima na nga sila ng demonyo, yung pong asawa lang, dinadagdagan pa, dinadagdagan pa yung sumpa. Sumpa na nga yung nagmamanifest, sinusumpa pa ng asawa. So that's a problem. So, nagkademo-demonyo pa lahat. So that is the life in the world. But we Christians, hallelujah, you are redeemed from the curse. Wala nang sumpa sa mga nakipag-isa kay Kristo. At dyan po ang mission natin lahat ngayon. You need to be serious in what you are hearing right now, that you have to pray for your husband, you have to pray for all the men around you, and let them be set free from curse. Hallelujah. At tayo po ngayon, dahil tayo po ay na-redeem sa curse, now that we are in this life, freed from curse, we need to look and understand the priority of life. So our priority, the first priority, the principal and most important activity of our life is Matthew chapter 6 verse 33. Sana po may memorize niyo po itong verse na to. Noong ako po'y wala pa sa Panginoon, pumunta po ako sa malaking simbahan, iyan po yung kinakanta na hindi ko makalimutan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Di ba kinakanta yun lagi? Yun po yung kinakanta, nagsising in. Kaya lang, parang hindi ko maintindihan. At marami pong mga tao, kahit memoryado nila ito, hindi po nila nagiging buhay. It doesn't mean na na-memorize mo yung isang bagay, okay na yun. No. You have to understand and desire it na ito pong sinasabi rito, maging buhay mo. At kapag naging buhay mo yan, glory to God, there is a promise in that. Meron pong kalakip na pangako yan. Anong sabi niya? If you're gonna seek first the kingdom of God and His righteousness. Kaninong righteousness? His righteousness. The King's righteousness. The Lord's righteousness. Ano ba mangyayari if you're gonna seek first? All. And this, hindi po T-H-I-S na singular. It is a T-H-E-S-E which is plural. Nang ibig sabihin yung all this, lahat po ng pinagkakaabalahan kung ating pong babasahin, ang unang mga verses bago dumating ang verse 33, yung pong mga taong wala sa Diyos ay kanila pong pinagkakaabalahan na pagsumikapang hanapin yung mga bagay-bagay sa mundo at hindi po nila isinali ang Diyos sa kanilang buhay. They never mind God as long as they're seeking for something materials dito sa mundong ito, at yun po yung nagbibigay ng kagalakan sa kanilang buhay. Hirap na hirap sila at akala nila kapag sila po yung nagkagain ng mga bagay sa mundo, yun po ang tagumpay. Pero at the end of it, if you have no relationship with God, it will end up to doom and punishment. Because a life without God is a mess. Life without God is nothing. Success in this world without God is never be a success. It will never be a success. Again, what can a man profit if he gains the whole world and yet they lose their soul? Ang ano nga na ganung ikaw ay cum laude, magna cum laude, summa cum laude, nag-graduate sa school. If your life will end up to doom, anong halaga na ikaw po number one sa networking or number one sa negosyo, number one sa lahat ng bagay? If you have no relationship with God, then you're gonna end up to doom and separation with God. What can a man profit if he gains the whole world? Anong halaga sa mga bagay-bagay na ito? Andyan po ang pinagsusumikapan ng mga tao sa mundo. Pero po, yung po mga tao sa Diyos,
ikaw, ako, at tayo na nandito sa Diyos, we believe the Word of God, we believe the promise of God, na yung sinabi niya rito, that if you're gonna seek first the kingdom of God and His righteousness, meron pong kalakip na pangako, all these things shall be added unto you. It will be added unto you. Glory to God. Do you believe the Word? It is the Word of Jesus Christ. It is not my word. It is not the word of a pastor. It is the word of Jesus Christ. It is the word of the King. It is the word of the Lord. It is the word of the Creator of the heavens and the earth. And we're gonna step on that. Stand on that. Plakaran natin yan. Glory to God. Pero para sa akin po, glory to God, sapat na nalaman ko na ang Diyos mahal niya ako. Sapat na ang nalaman ko na ang Diyos beloved niya ako. Sapat na nalaman ko na ang Diyos ay priority niya ako. Sapat na nalaman ko na ang Diyos namatay para sa akin. Sapat na nalaman ko na ang Diyos ibinigay niya ang kanyang buhay para sa akin upang mula sa kadiliman ay magkaroon ako ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yung palang kapag pinaniwalaan mo, glory to God, kung ibinigay niya ang kanyang buhay para sa akin, para sa iyo, ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Actually, kahit wala na yung all these things shall be added unto you Paniwalaan mo lang na ibinigay niya ang kanyang buhay sa iyo, namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Bumaba siya mula sa langit, papunta rito sa lupa, upang lang sa ganun, bayaran ka. Bayaran ka, tubusin ka mula sa iyong kadilimang kinalalagyan. Yung palang isapat na, Lord, kung ibinigay mo ang iyong buhay sa akin, ano pa kaya ang pangangailangan ko dito sa lupa na hindi kayang ibigay? That's why all the days of my life, I will make Him a priority. I will make Him known to all the world and proclaim to all the world, He is your life. Lalong-lalo na yung sinabi niya, I am the life. I am the life. Minsan po nagsasalita po ang Panginoong Jesucristo sa John chapter 6 ng mabibigat na mga salita. Hindi kayang tanggapin ng mga taong nakikinig sa Kanya. Hindi nila maunawaan yung Kanyang pinagsasabi. Ang sabi ng Panginoon, kung hindi nyo kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo, hindi kayo karapat-dapat sa akin, wala kayong buhay. Ang mga tao po hindi nila maintindihan yung pinagsasabi ng Panginoon. Ang sabi nila, nasisiraan tong taong to. Ano ka? Kainin namin ang laman mo, inumin namin ang dugo mo. They make it literal. At dahil po dyan, doon po sa 666 ng John, wag po ninyong kalilimutan, 666 in the book of John, ang mga tao po'y tumalikod sa Kanya. Iniwanan po siya. Kaya kapag iniiwanan ka, 666 po yun. Iniwanan ng Lord ng mga alagad. Matatagpuan po yan sa John 6:66. Ang tanong po ni Lord doon sa 6:7 sa mga alagad ay eto. Kayo ba aalis din? Kayo ba aalis din? Tanong ni Lord. Alam mo niyo, ang ganda po yung sagot ng mga alagad. Lord, kanino pa po kami pupunta at saan po kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay. Mga kapatid, kanino pa tayo pupunta? Ano man po ang mangyari sa mundong ito, kanino tayo pupunta? Kanino tayo maghahanap ng buhay? Saan tayo pupunta sa mundong ito na maghahanap ng buhay? Shall we go to Switzerland? Mas magandang buhay doon? Maghanap ng buhay doon? Shall we go to New Zealand? Maghanap buhay doon? Shall we go to Australia? Maghanap buhay doon? Sa Canada, sa USA, maghanap buhay doon? Kapatid, wala doon ang buhay. Ang buhay ay nasa Kanya. Ako ang buhay, ang sabi ng ating Panginoon. He is the life. And I tell you, if you found and find the life, the real life, ano po sabi niya? All these things shall be added unto you. Pakinggan niyo po, gawin niyo lang kung anong tamang dapat niyong gawin
sa mata ng Diyos at tumindig sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Ang Diyos ang bahalang mag-provide ng lahat. Just be at peace. Just keep praising God. Just keep thanking God. Just keep on your stand. Stand on your victory ground. And all these things shall be added unto you. So you can start our year with a right, with the right thing. We're going to start our year with the right thing. We're going to start our year with the right time. And we're going to start our year with the right way. Hallelujah. So, to seek means is to pursue with strong vigor, energetic determination. Ibig sabihin po, the word seeking, seek ye first, the word seeking is with a strong determination, with energetic determination, with a vigor determination. That is what we're going to pursue. We don't allow ourselves to be distracted sa anumang bagay sa mundo. Anumang balita sa mga politiko, anumang balita sa sitwasyon, anumang balita na binabalita ng mga newscaster, we don't be distracted. We stay focused on what the Bible says. That must be the life of every Christian. Focus on the Word of God. Why? Believe the Word of God. Hindi ba nakakahiya na mas paniniwalaan natin ang sinasabi ng mga tao kaysa sinasabi ng salita ng Diyos? Andyan po ang nakasanayan natin na maniwala sa sinasabi ng tao kaysa yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, we need to start our time, our life, with a right believing. Because right believing will lead you to a right living. In Psalm chapter 1 verse 1 says, "Blessed is the man who walk not in the counsel of the ungodly." Yun lang hindi mo pagtayo doon sa counseling ng mga ungodly. Pag sinabi mong counsel of the ungodly, yung pong mga salita ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Pero mas sinunod mo ang payo ng mga hindi kumikilala sa Diyos, and yet you have a big God. You have a holy God, the creator of the heavens and the earth. Mas paniniwalaan mo yung payo ng mga wala sa Panginoon kaysa yung payo ng Diyos. Oh, come on. And yet, you claim yourself to be a child of God? Kapatid, it's now time for us to stand on what is true and on the truth. Sino daw po yung mga taong pinagpala according to this verse? The man who walk not in the counseling of the ungodly, nor stand in the path of the sinners, nor sit on the seat of the scornful. Yung mga taong humahamak sa Diyos. Well, hindi ibig sabihin hindi tayo makipagbarkada at makipagkaibigan sa kanila. We have to be friend with them, but we are not to do what they're doing, and we are not to be with their counseling. Hindi po tayo pumupunta doon sa kanilang counseling. Hindi po tayo ang dapat na sumunod sa kanila pong mga counsel, kundi sila ang dapat na sumunod sa counsel ng Diyos na tinatayuan natin. Hindi yung, pastor, yung pong sinabi ng karamihan, majority. Di ba majority wins? No. It's a big no. It doesn't mean na majority po ang sumisigaw, yun po ang tama. Kahit wala na pong sumisigaw, kapag yan pong sinasabi ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos pa rin ang authority at siya pa rin ang tama, because the truth is the Word of God. Yun na lamang sumigaw po ng ipako sa krus nung ang panahon ng Panginoong Jesucristo, majority. Ibig sabihin yung majority na, ipako siya sa krus, sila ba tama? Of course not. Si Jesus pa rin ang tama. So don't go with majority. Go with what the Word of God says. Yan daw pong pinagpalang tao. Ano po ang delight ng taong mapalad? In verse 2. His delight is in the law of the Lord. Wow. And in His law, he meditates it day and night. Yan ang taong mapagpala. So simulan mo ang iyong buhay sa tamang prioridad
tamang gagawin, tamang oras. And now is the time. Start yourself to meditate. The word meditating means you have to keep on thinking over and over again. Sanay naman tayong mag-meditate, di ba? Do you know the word meditation? Meditation is thinking over and over. The problem of many people nowadays is that they are meditating for the wrong thing. Ano po yung meditating for the wrong thing? Meditating yung problema. Alam niyo ba habang binomeditate mo yung problema mo, iniisip-isip mo yung problema mo, sumasaya ka ba? O bumibigat yung pakiramdam mo? Tapos, dumadagsa yung daloy ng dugo sa utak mo. Tumataas ang presyon. Tumataas ang presyon mo. Why? You're thinking over and over on your problem. Right? Lahat naman tayo nakakaranas ng ganun eh. Sino dito ang hindi nakakaranas po yung nag-iisip ng problema? Lahat tayo, even I myself, I admit it. At kapag nanodoon po ako sa pakiramdam na parang iba yung minameditate ko Mali. Amen? I'm not in that priority. My priority is stay in the Word of God. Alam mo ninyo, I have tried and tested it many times. When you meditate on your problem, it will bring and give you worries of life. Fear, anxiety, depression, stressed. At alam niyo ba, yung fear, anxiety, depression, hopelessness, that is the fruit of thinking over and over on the negativity. At kapag ikaw po'y nag-iisip sa mga bagay na ganun, yun po ang sinasakyan ng kaaway. The devil will always go with the negativity. Kaya nga po yung anger, rebellion, and revenge, paghihiganti, or everything that unforgiveness, lahat po ng yan po nakasakay ang demonyo. Ibig sabihin, yan po ang kanyang kinalalagyan. Diyan siya dumadaloy. Kumbaga sa kuryente, ang kuryente hindi po dumadaan sa rubber. Ang kuryente hindi po dumadaan doon sa meron po tamang dinadaanan ng kuryente. Doon po sa bakal, sa wire, diyan po dumadaan yan. Pero pag rubber, hindi po yan dadaan. Hindi siya makakatawid kapag meron siyang rubber. Kaya yung pong may kuryente na bakal o wire, kapag ito po'y nabalot ng rubber, kahit hawakan mo, hindi ka makukuryente. So ganyan din po. Ang daanan po ng evil, the roadway, the indoor, the portal of the devil is anger, revenge, unforgiveness. Nagre-resulta po yan ng depression. Nagsisimula po sa depression hanggang sa magkaroon ka ng bitterness and anger. Hanggang sa mag-iisip ka na ng hindi tama. Why? That is evil. Saan naman po dumadaloy ang Diyos? Dumadaloy po ang Espiritu ng Diyos doon po sa pag-ibig. Love. Through His Word. Worship. Thanksgiving. It will result to hope. A hopeful, a living hope. Kaya nga po, kapag meron kang problema, instead of meditating your problem, start to meditate the promise of God. The delight of a person na siyang priority niya ang Diyos ay meditating the law of the Lord. Pag sinabi nating meditating the law of the Lord, we are to meditate the promises of God. The pursuits of God. The ways of God. The promises of the Lord in your life.
So dalawa lang yan. You meditate the problem, you meditate those wrongdoings that people did to you, yung pong mga pangit na ginawa ng tao sa iyo, yung pong pangit na ginawa ng mga, lahat ng pangit na nagawa sa iyo, ginawa ng magulang mo, ginawa ng barkada mo, ginawa ng kaibigan mo, yung mga nanloko sa iyo. If you mga meditate on all of those and you dwell in that, magkakaroon ka po ng galit. Magkakaroon ka ng sama ng loob. Magkakaroon ka ng depression. Magkakaroon ka ng anxiety. Lalong-lalo na kung lagi mong iniisip yung mga nawala sa iyo. Anxiety. Pero pag hindi mo na inisip, anxiety. Yun po ang magiging bunga nun. So, habang iniisip mo mga to, dumadaloy po ang espiritu ng kaaway. The demonic spirit coming in the mind of a person. Pero sa kabila naman ng mga nangyaring ilan, kapag ka naman you start to meditate and delight in the law of the Lord, thinking the promise of God, that God will do good things in your life, that God has a very good plan in your life, that God is a good God to you, He will never leave you, He will never forsake you. Kapag iniisip mo naman ngayon lahat ng pangako ng Panginoon, at lalong-lalo na yung authority at yung pong kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa iyo, kapag ito po'y alam mong gamitin, and you start to do it, and you start to give thanks to God, you start to proclaim the promises of God, magsisimulang dumadaloy naman ang buhay, ang espiritu ng kagalakan, ang espiritu ng kapayapaan ay dadaloy naman sa iyo. So it's your choice. Sa buhay na ito, kapag Kristyano ka ba, hindi ka na ba tatablan ng mga worries, mga anxieties, at saka mga takot, fears? Tatablan ka pa rin, depende kung ano ang iniisip mo. How would you focus your mind to something? Kaya, learn to live in your priorities of life. Seeking also means to explore, exploring. The kingdom of God is so vast that we could spend the rest of our lives exploring it. Yet, only scratch the surface. Alam niyo ba na sa kalangitan, in the kingdom of God, like for example, ganito po yung kalaki yung kabutihan ng Diyos. So vast, so huge, so big, so great, ang kadakilaan ng Diyos. At kahit na tayo po'y mag-spend ng time every day, the whole days of our life, thinking and over and over again and again, kakaganyan lang po ang ating pong makita mula po doon sa ganong kalaki. Para magkaroon kayo ng kaunawaan, kasinlaki ng karagatan sa buong mundo. Ang kadakilaan, kabutihan na Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Pero kapag if we gonna meditate on it, parang gatubig lang sa palad natin yung ating maunawaan. Pero sapat na yun para tayo po'y maging excited sa buhay at makita po natin, maramnasan natin at natikman natin yung kabutihan ng Diyos. Scratch lang po yan. Katiting lamang. Pero sapat na yun para tayo po ay maging excited buong buhay natin. Kaya, we have to keep on seeking by exploring. Nag-i-explore tayo. Alam niyo, kapag tayo po'y nag-i-explore ng maraming bagay sa mundo, mga kapatid, and if you discover something new, excited ka. Kaya ang sarap pong maglingkod sa Diyos na excited palagi. Amen? Ang taong excited palagi, glory to God, wala pang linggo, Sabado pa lang, pumupunta na sa church. Pastor, anong gawin namin sa church? May discipleship po tayo every Saturday. Amen? Excited din na ibalita yan kung ano po yung ginawa ng Diyos sa kanya. Glory to God. So that is seeking. You are continually exploring, discovering something. Di ba kapag nagdi-discover kayo, ano yan pag meron kang, every time na meron kang nadi-discover, natutuwa ka. Amen? And another critical aspect of seeking is understanding. Nothing is truly ours, unless we understand.
Alam niyo ba na hindi natin papahalaga ng isang bagay maliban po ito po ay naunawaan natin. Kaya yung pong mga hindi nakakaunawa kung gaano kadakila, kakapangyarihan ang salita at pangako ng Diyos, they're not giving time and they're not giving value. They're not giving, a time to spend on it. Pero tingnan nyo ang mundo ngayon, yung pong salitang walang time. So wala akong time eh. Pasensya na, wala talaga akong time. Dami kong priorities. What? Hindi ba tayo nahihiya na sabihin natin mas may mahalagang prioridad tayo kaysa salita ng Diyos at sa Diyos? If you're not giving priority to the Word of God, meaning you're not giving priority to God. Because God and His Word cannot be separated. Hindi pwedeng maghiwalay ang salita ng Diyos at ang Diyos. Parang magulang. Hindi pwedeng maghiwalay yung salita ng magulang mo at ang magulang mo. If you honor their word, you honor your parents. If you honor the word of a person, then you honor the person. If you disobey the word of your parents, you disobey your parents. If you disobey the word of the Lord, then you disobey God. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero naipapakita natin ang pagsunod, paggalang, pagrespeto natin sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya kung hindi mo naunawaan, naintindihan ang salita ng Diyos, hindi mo rin siya maunawaan, hindi mo rin siya maintindihan. At dahil hindi naintindihan ng tao ang Diyos, then they're not giving priority to God. What they give priority is the things of this world, yung mga bagay na nawawala, yung mga bagay na nasisira pansamantala. Mga kapatid, lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala. That's why my prayer today is this. All of us, every one of you in this building and even everyone listening online, we have to start our year for this year 2026 in a right priority. To live in a right priority. And I tell you, glory to God, hallelujah. There is a promise. All these things shall be added unto you. Hallelujah, glory to God. And to seek also means to learn. Sabihin nga natin, to learn. May natututunan ka ba? Learning is more than mental knowledge of facts and information. Hindi lamang po yung mga natutunan mo ng mga facts or information, mga nakikita mo. No. The knowledge must be reproducible in practical terms. Meaning, demonstrating the ability to perform the action learned as well as teach it to someone also so that they learn it also. So, seeking means to learn. Parang ganito. Anak, maghugas ka nga ng mga plato. Ganito maghugas, pinakita mo na lahat. Opo, Mommy, alam ko na maghugas. Alam na raw niya. Naintindihan niya raw niya. Ngayon, kung hindi niya namang ginagawa, may natutunan ba siya? Wala. Naipapakita lang na natutunan mo ang isang bagay kapag ginagawa mo na. Di ba sabihin natin, di ba ilang ulit ko lang sinuro sa'yo? Ba't di mo pa rin nagagawa? Hindi ko pa rin alam magluto eh. Hindi ko pa rin alam maghugas. Hindi ko pa rin alam maglinis eh. Ibig sabihin, kahit sinabi mo na, kahit i-demonstrate mo na, hanggat hindi niya natututunang gawin ng isang bagay, wala siyang natutunan. Pastor, nakikinig naman eh. Kahit nakikinig, hanggat di niya ginagawa, walang natutunan. So to seek means is to learn. Dapat meron kang natututunan. At hindi mo lang ginagawa na ngayon ng isang bagay, kundi itinuturo mo na rin na gawin ng iba. So hindi mo lang bagay na natutunan na ginagawa mo na. Like for example, pagluluto ng kanin. O ganito magluto ha. Hanggat hindi niya ginagawa, hindi siya natututo. At kapag ginagawa na niya, very good. Praise the Lord. Glory to God. Natuto na siya. Pero hindi po doon nagtatapos ang pagkatuto. Ang dapat yung natutunan niya, alam niya rin na ipasa sa iba. Alam na rin niyang ituro sa iba. So yun po, upang nang sa ganon, reproducible.
Learning is reproducible. At kapag yan po ang natutunan natin dito po sa kaharian ng Diyos, that we are now in this kingdom of God, glory to God, seeking the kingdom of God, then, glory, hallelujah, we are expandable. Tayo po'y lumalawak, lumalaganap. At kinakatuwayan ng Ama. Glory to God, hindi lamang ang Ama ang natutuwa. Tayo'y natutuwa sapagkat we are conquering the world. We are snatching many souls going to hell into the kingdom of God. Inaagaw natin yung mga kaluluwa papunta sa impyerno, patungo sa kalangitan. So, also, number 2 is not about seeking, but the first. The divine priority is the first thing in life. Seeking the kingdom of God first means that we pursue it as the principal thing. The first thing above and before and beyond all other things. Ang tamang prioridad ay yung seeking the kingdom of God in our lives. And seeking first means we have to pursue it as the principal. Pag sinabi nating principal, pinakauna sa lahat. Higit sa iyong negosyo, higit sa iyong asawa, higit sa iyong pamilya, higit sa lahat ng bagay. God first. Hindi ko ibig sabihin na pabayaan mo pamilya mo, pabayaan mo anak mo, pabayaan mo negosyo mo, pabayaan mo trabaho. Of course not. Kaya lang, when it comes to priority, it must be God. Tanggap nyo ba yon? Sabihin nga ninyo, tanggap ko po yung pastor. Sinasabi ng Bible yan eh. Now, the first means, we gonna seek first means, the kingdom of God is more important to us than anything else. The kingship, ang paghahari ni Kristo sa buhay natin, ang siyang pinakamahalaga sa lahat sa buhay po natin. Pastor, di ba paano yun? Mapapabayaan ko ng ganito? No, hindi mo mapapabayaan. Kaya nga, meron tayong pagkasalansan ng tamang prioridad sa buhay. And my prayer is this, if you understand what I'm taking here, what I'm telling you here right now, my friend, hindi ka pa andap-andap sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka pa wala-wala. Hindi po yung pag may time. Wala na po sa Ever Increasing Grace Christian Church ang paglilingkod na kapag may time, kapag feel ko, kapag birthday ko, kapag may okasyon, kapag hindi umuulan. Alam niyo ba kung bakit ang uri ng paglilingkod na yan? It is a conditional na paglilingkod. Ano ibig sabihin ng conditional? Kapag okay pakiramdam ko, kapag feeling ko, kapag wala akong gagawin, kapag walang maraming labahin, kapag hindi masakit kapag walang sakit ang aso ko, o kapag nanalo ako sa sinalihan ko. So, there's a lot of condition. That is not the way we serve the Lord. Whatever it is, katulad po ng sinabi po in the book of Habakkuk, ano man ang mangyari sa mundo, tumigang man ang lupa, wala mang magiging ani, magkaroon man ng matinding krisis, mangayayat man ang lahat ng mga hayop sa kabukiran, malalantaman ang lahat ng mga pananim, pero ako, patuloy na magpupuri sa Diyos na lumikha sa akin. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa ay patuloy kong pupurihin, sasambahin, at ipapahayag sabagat siya hindi nagbabago. Siya Diyos noon, ngayon at magpakailanman. He is the God who is a faithful God. So the first means that the kingdom of God is more important to us than anything else. It means that we place the highest value of all and stand ready to sacrifice anything and everything else for its sake. And seeking the kingdom of God first means considering the interests of God before making decision. Is this in line with the will of my King? So ganito po yan. Pagka ginawa mong first si Lord sa buhay mo, you have to consider it that in every decision you make, you are asking, is this the will of my King? Na kapag hindi ka sigurado, ikaw po ay humihingi ng payo sa mga godly people.
Is this the way? Is this the biblical way? Is this the king's decision, desire, and will in my life? Kapag meron po tayong dinidesisyonan. Hallelujah, glory to God. When Jesus said, we are to seek first the kingdom of God, He was telling us to seek first the ownership of God over ourselves and everything we have in life. Mga kapatid, did you receive Jesus Christ as Lord and King of your life? Pag sinabi mong Lord, you are proclaiming that He is the owner of your life. At kapag sinabi mong, Jesus, you are my King, you are proclaiming that, Lord, it's not my will, but it's your will. Ang susundin ko, hindi yung kagustuhan ko, kundi yung kagustuhan mo. Na minsan, yung laman ko umaayaw dun sa kagustuhan mo, pero dahil ikaw ang hari ko, yung gusto mo ang mangyari maganap. Sapagkat minsan yung pakiramdam ko, emotion is deceptive. Akala natin yun ang tama dahil yun ang nararamdaman natin. Pero mas alam ng Diyos kung ano ang tama para sa atin. Kaya kapag sinabi ng salita ng Diyos, yun ang dapat nating gawin kahit hindi umaayon yung ating pakiramdam. We have to go with the Word of God because the Word of God brings life unto us. And actually, the Word of God is life unto us. Emotion is always deceptive. Marami na pong taong napahamak dahil sa emosyon, dahil sa damdamin, dahil sa pagsunod sa damdamin, marami na pong taong napahamak. Akala ko kasi, yung kasi pakiramdam ko, akala ko kasi, but it was deceived. Mga kapatid, for you not to be deceived, you have to always go with the Word of God. God's Word will always lead you to life because God's Word is life. Sabihin nga natin, God's Word is life. Therefore, kahit hindi umaayon ang damdamin mo, kahit na umaaray na ang pakiramdam mo, kapag sinabi ng salita ng Diyos yan, gawin mo yan. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at sa pagkaapak natin, pagsunod natin, pagtindig natin sa salita ng Diyos, doon natin makikita merong buhay, merong tagumpay, may success sa buhay natin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi kanya ililigaw. Ang salita ng Diyos ay hindi kanya ipapahamak. Ang salita ng Diyos ay buhay sa'yo. God knows what is best for you. Pag sinabi ng salita ng Diyos, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. We Christians, we believers, we followers of Christ, we new created being, we the children of God, we the born of God, have to stand on that and believe it. Ipapakita natin sa mundo, ito ang tamang pamumuhay. Itong ang prinsipal ng Diyos. Ito ang prinsipyo ng kaharian. Therefore, we have to stand on what the King says. Hallelujah. Do you believe what you're hearing today? Oh, glory to the name of Jesus. Shall we give clap to our King of Kings and to the Lord of Lords? Hallelujah.